Hello mga tropa, kumusta? Ito na naman si Muhammad naglilingkod sa inyo, magbibigay ng bagong kaalaman. Pag-usapan naman natin kung saan nag-umpisa ang Tom and Jerry. Noong February 10, 1940, unang ipinalabas sa sinihan ang Puss Gets the Boots. Pero yung time na yun, hindi naman yun ang Tom and Jerry. Yun ay si Jasper and Jinx. At syempre, sa pelikula na yun, nanalo ang daga. Ang problema nga lang doon, gustong palitan ng mga gumawa ng pelikula yung pangalang Jasper and the Jinx. Gawa ng para sa iba mahirap i-pronounce. Syempre, nagawa sila ng contest nung panahon na yon na kung sino ang makakapagbigay ng mas magandang pangalan kaysa sa Jasper and the Jinx at bibigyan nila ng $50. At syempre, ang nanalo doon is si Jack Carr. Siguro naman nahulaan mo kung ano na yung pangalan na napili niya. Yun ay yung Tom and Jerry. At nung panahon na yon, nagkaroon ng problema ang kumpanyang MGM. Yun yung may hawak ng Tom and Jerry. Isa sa mga dahilan kung bakit sila mayroong problema is ang paggawa ng isang pelikula nung panahon na yon ng Tom and Jerry is $50,000. Siyempre, ang mahal-mahal nun. Kung iisipin mo, $50,000. At dahil doon, kailangan lang isarado ang animation division ng MGM. At nung taong 1957, kailangan lang tanggalin sa trabaho si William Hanna at Joseph Barbera. Sila ring dalawa ang gumawa ng cartoon na The Smurfs at Scooby-Doo at Flintstones. At syempre, ang nangyari sa MGM, na-realize nila na mali yung ginawa nila sa pagtanggal dun sa dalawang tao nila. At dahil rin doon, noong 1961, nag-umpisa silang gumawa ulit ng cartoons. Syempre, napahiya sila sa ginawa nila dun sa dalawa nung tinanggal nila at pinaulit nila ang Tom and Jerry. Pero, hindi yung dalawang gagawa. At ang naisip nilang gumawa nun ay si Gene Dietz. At nag-asawa siya ng taga-Czech Republic noong 1959. Kinausap siya ng MGM, "Oy, baka naman pwede mo kami tulungan. Ikaw nang gagawa ng Tom and Jerry para sa amin. Kasi since nandiyan ka na sa Czech or Czech Republic, baka naman mas mura ang pagkuha natin ng mga artista kaysa dito sa US." Kasi nga, syempre, alam niyo na, US dollars, mas mahal. Sa mga taong hindi nakakaalam, syempre, US at Czech Republic is may pagkakonting away lang. Dahil nung time na yon, may tinatawag na Cold War. Ano yung Cold War? Yun ay yung Soviet Union, ang kalaban nila is US. Sa mga hindi nakakaalam, ang Czech Republic is kasama niya o kakampi niya ang Soviet Union. Dahil doon, may nakita na si Gene na mga tao magtatrabaho para sa MGM na nasa Czech Republic. Pero kailangan panago. Isa pang nakakatawa, ang mga Czech Republic na artist na gumawa ng drawing ng Tom and Jerry, pinapadala sa US, hindi na napapanood ang cartoon na dinrawing nila. Kaya kung makikita mo, iba-iba ang kulay o itsura ni Tom and Jerry. At syempre, sa end credits, kung makikita mo sa Tom and Jerry noon, walang mga pangalan ng mga tao na taga-Czech Republic. Kasi baka magkaroon sila ng problema kasama ang US. Ano parang ginawa nila? Ang ginawa nila, naglagay sila ng mga fake American names sa credit. Siyempre, nalaman ng mga Czech Republic na artist na ganoon ang ginagawa nila at iba yung mga pangalan na lalagay na sa end of credit. Ang sabi nila, konti lang ang binabayad sa amin, ganoon pa yung ginawa sa amin. Parang hindi naman yata fair yun. Siyempre, hindi na sila tutuloy magtrabaho. Takot na naman ng MGM dahil alam nila swerte ang Tom and Jerry para sa kanila. Ginawa nila, kinuha nila si Chuck Jones. Siyempre, sabihin nyo, sino ba si Chuck Jones? Siya ay nagtatrabaho sa kalaban ng MGM, Warner Brothers, sa Looney Tunes. Kaya kung makikita mo, si Tom sa Tom and Jerry, yung pusa, makapal lang kilay niya. Parang yung ginawa rin niya or ginawa ni Chuck Jones sa The Grinch na cartoons. At sa sobrang successful niya, nakagawa siya ng 34 na napakagandang pelikula ng Tom and Jerry simula 1963 hanggang 1967. Alam nyo ba na 13 times na nanominate ang Tom and Jerry sa Oscar? At nanalo sila ng 7 Best Animated Short Films. At alam mo ba, sa sobrang pagkasikat ng Tom and Jerry, meron silang sariling version sa Pilipinas. At ang tawag doon ay Thomas and Kulas. At sa awa ng Diyos, noong 1991, wala ng Cold War at peaceful na ang mundo. At noong taong 1992, gumawa sila ng pelikula na Tom and Jerry. Nakalagay doon, "To save the life of a young girl, this cat and mouse will have to do the impossible. They'll have to get along." Hindi nagustuhan ng mga tao yung pelikula na yon. Kasi sanay nga silang nakikita na palaging nag-aaway si Tom at saka si Jerry. Hindi yung dalawa sila magsasanib ng lakas or magiging magkaibigan sila para tulungan ang isang tao. Dahil nga, sanay yung mga tao na nakikita o gustong makita ng mga tao
ang mga nananalo yung mahihina kaysa sa malalakas. May kasabihan si Horace Walpole. Ang sabi niya, "This world is a comedy to those who think, a tragedy to those that feel." Mga katropa, comedy nga daw ay treatment. Pwede mo ring sabihin na yun ay ang ilaw ng isang tao para mapangiti o mapatawa sila kahit papano. At sana lahat tayo mapalatawa at mapalangiti. Hindi dahil sa nai-stress ka o nalulungkot ka, kundi dahil sa masayahin kang tao. At palaging tumatawa kasama yung mga tao sa paligid, hindi yung tinatawanan ang ibang tao. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat.